Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos sa palayasin ni Nico Harrison ng Dallas Mavericks matapos na pumalpak ang sugal na ginawa niyang pag-trade kay Luka Doncic. Ang bumalik nga sa kanya ngayon ay si Masai Ujiri, ang President of Basketball Operations at General Manager noon na gumawa ng malaking galaw na i-trade ang mga beloved players ng franchise ng DeMar DeRozan at Jonas Valanciunas para kay Kawhi Leonard at Marc Gasol na mga solid pieces sa kanilang pagkampiyon noon sa Toronto Raptors. Siya din nga ang nag-draft kay Pascal Siakam, Scottie Barnes at OG Anunoby. Sumugal din nga siya sa undrafted 6-footer Fred VanVleet na eventually ay naging all-star din. So maganda nga ang galaw na mga ginawa niya as a GM noon. Ngayon ay aminado si Masai Ujiri na si Cooper Flagg ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang trabaho sa Dallas Mavericks. Andyan nga daw sila Wemby, Luka Doncic, Nikola Jokic, SGA, Giannis Antetokounmpo at iba pa. Subalit may Cooper Flagg nga daw sila na pwedeng makasabay sa mga pangalan na ito sa tamang panahon. Nang matanong din tungkol sa pag-trade na ginawa ng Mavs kay Luka Doncic, ang sinabi lang nga ni Masai Ujiri ay when a king go, kings come, and ngayon nga daw ay may little prince nga daw sila kay Cooper Flagg na gagawin din nilang king. So ayun nga po mga kaibigan, ganun na lamang kalaki ang tiwala ng kanilang bagong GM kay Cooper Flagg. Well, nagpakita naman talaga na matinding potensyal si Flagg sa kanyang rookie season. Multiple records nga ang ginawa niya sa kanyang unang taon sa liga. At ang kagandahan nga sa Rookie of the Year ay may potensyal siya na maging ang best offensive player at defensive player at the same time. Isa nga siya sa konting player na may kakayahan na manalo ng MVP at Defensive Player of the Year award kapag pumasok na siya sa kanyang prime. Sa ngayon ay magiging kaabang-abang nga kung ano ba ang mga galaw na magagawa ni Masai Ujiri bilang ang bagong GM ng Mavs at kung paano siya bubuo ng championship level team na nakapalibot sa Rookie of the Year winner Cooper Flagg. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si LeBron James naman ay natanong kung ano ba ang naging problema matapos na matambakan sila ng OKC Thunder noong Game 1 ng semifinals matchup nila. Mabilis na sumagot si LeBron na ang kanilang opensa naging problema. At sa tanong na ano nga daw sa opensa nilang problema, naging simple lang nga ang sagot ni LeBron at sinabi nito na may player nga daw sila na nag-average ng 37 points per game na hindi naglalaro ngayon. Yun nga daw naging problema nila mga kaibigan. Well, malaking kawalan nga talaga mga kaibigan si Luka Doncic sa isang top 5 MVP candidate. Subalit kung ito nga naging problema ng Lakers ay kailangan na nila itong mahanapan ng solusyon dahil ito na nga ang kanilang bagong realidad sa ngayon at medyo matatagalan pa ang inaasahan na pagbabalik ng Slovenian superstars sa kanilang lineup. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.